Mainit pa ring pinag-uusapan ngayon ang kaguluhan sa pagsasama ng mag-asawang John Estrada at Priscilla Meireles. Tila nauwi na nga sa hiwalayan ang 12 taong pagsasama ng dalawa bilang mag-asawa na ikinasal noong February 2011. Sa kabila ng naglalabas ang issue nila John at Priscilla, ay lumutang naman ang pangalan ni Janice de Belen. May ilang entertainment online site na pilit na idinidikit si Janice sa hiwalayan ng couple. May lumabas pa sinabi di umano ni Janice na, "Sa akin ang huling halakhak patungkol sa kaguluhang nangyayari kila John Estrada at Priscilla Meireles." Binigyang linaw ng batikang mamamahayag at showbiz reporter na si Christy Permin ang hinggil sa isyung ito. Alam mo, ako inaasahan ko na to, hindi kikibo si Janice tungkol dito sa balitang hiwalayan ni na John Estrada at Priscilla Meireles. Nagsasalita lang naman si Janice pag kailangan. Hindi talaga siya makikisaw-saw dyan. Anong gusto niya sabihin? Anong gusto nilang marinig? Yung sabihin na akin pa rin ang huling halakhak, yung ganon. Hindi po gagawin niya ni Janice. She knows when to talk and not to. Yan. Totoo yan. Totoo yan. Nakakaloka lang kasi mga na yung mga bashers, no, kahit hindi na dapat kasama sa frame yung artista, pass is pass, tapos na yun sa kanila eh. Bakit kinakailangan ibalik pa ulit yung nakaraan? Ang mahalaga, ang alam ko si Janice ready makipagtrabaho kay Aga Mulak, pero kay John Estrada no, hindi. Ayun. Oo. Sabi ni Juris Dr. Channel, isa si Janice de Belen sa mga hinahangaan kong brilliant at premyadong aktres. Ang sikreto kung bakit hanggang ngayon ay nasa sirkulasyon pa rin siya at busy sa mga proyekto. At alam niya kasi kung kailan siya dapat magsalita at hindi magsalita. Totoo yan, kasasabi ko lang. Totoo yan. Joby Francisco, schoolmate nila ni Colonel Jude Estrada si Aga Mulak sa Aquinas. Ayan. Wow. Ediletada, thank you. Hindi ko na nabasa yung mga text nyo at kinapos tayo sa oras. Siyempre, hindi magsasalita si Janice. Alam niya kung kailan siya magsasalita. At hindi niya kailangang magsalita. Yun lang yon. Diba? Alam na this, parang gano'n. Lipat tayo kay Priscilla Meireles. Ang dami naman talaga, kung kagandahan po ang pag-uusapan, duling po, o kay sulimpat, o sinungaling ang magsasabing hindi maganda ang misis ni John Estrada. Kaya lang may mga pasubali ang ating mga kababayan. Ang kanilang komento, Priscilla Meireles, maganda nga, pero malaman kasi yung pero malaman yung dot na yon. Pero, yung mga ganon, di ba? Ano komento mo? Yun nga ang iniisip ko rin na di ba? Lagi ko kinikwento, pati kikwentuhan tayong dalawa. Ang ganda naman itong babae ito. Bakit kaya hindi talaga kumpleto talagang ibibigay sa iyo ng Diyos na ino? May kulang pa rin. Walang perpektong tao talaga. Meron talaga tayong inahanap na wala sa kanya siguro. Siguro ang ibig sabihin lang ng ating mga kababayan, kaganda-gandang babae mo na nga, bakit ka pa nai-insecure? Yan ang pinaka. Nga, meron ka pang titulo, bakit ka pa nagseselos? Mga ganun siguro yung mga, diba? Kasi nga, parang, di ba naman, pang ilan na ba ito? Hindi naman ngayon lang. Di ba naman? Ayan tama po, hindi mahilig si Janice sa intriga at makisawsaw dahil masaya siya sa buhay niya ngayon. Kapiling ang mga anak niya at busy din siya sa upcoming serye niya. Okay, sabi naman ni John, totoo yan, Nay, hindi makikisali si Janice sa bruhaha na yan. Bakit siya makikisali? Maganda na ang kanyang buhay. Tama. Hindi rin tipo ni Janice ang kukuda at ilalagay niya sa lugar ang kanyang sarili. Kahanga-hanga si Janice. Sabi ni Tita Nene Olanday. At sabi ni Ching Bautista Silverio, "Hi, Nay, may kasabihan nga na a woman scorned hell hath no fury." Totoo yan. If she has proofs, she has all the right to rant because she's the legal wife. The only thing that makes this issue wrong is that she should have done it privately. Relationships are based on trust, respect, love, in that order. Pag wala na ang trust and respect, there is no reason to stay in the relationship. Tumpak, pakupak. Yan ang talaga. Totoo yan sinabi ni Ching na yan, di ba? Oo, di ba? Nakakaloka. Ang ganda raw na episode natin, sabi ni Catherine Amos, mula raw sa guesting ni Aga Mulak, tapos meron pang Janice de Belen, tapos Priscilla. Ang ganda raw ng line-up. Aba, marunong na talagang kumilatis si Catherine Amos, di ba naman?
na busy sa pagpapatayo na naman ng panibagong bahay sa Australia. Ano ba yan? O, di ba? Sabi po sa FB na kay Janice ang huling halakhak. Yun nga yun yun ang madalas voice na sinasabi ng mga kababayan natin. Parang gusto nilang ilagay sa bibig ni Janice yung litanya yun na hindi naman niya gagawin. Hindi niya gagawin yan. Pero ang malamang dito, maraming interpretasyon ang mga kababayan natin tungkol sa ang ganda-ganda naman ni Priscilla Mireles. Pero yun. Yun yung diba? ang ganda-ganda naman niya. Pero yun ang nakakatakot, yung kasunod ng pero. Totoo yan. At maaaring maraming masasabi naman talaga ang mga kababayan natin. Di ba ganun naman, hindi nasa kanya ang lahat. Eto, matalino po si Janice Cash, smart enough to keep quiet. Para ano pa, naging quotation queen siya nung araw. Di po talaga sasawsaw yan. Sabi ni Dad Yes. Oh, di ba naman? Si Tita Julie Paras, ang ganda ng bagong jingle ng CFM, parang iboto si Christopher Min. Ano to, kampanya? Tita Julie, kampanya. Napapanahon. Tina Jojo and Leslie Grace daw yun, sabi ni Rebo, sabi raw ni Von. Ngayon ko lang narinig yun. Di ba? Kaya nga sabi ko, sino kaya ito? Yung pala Nagkaroon nga ng sariling issue si Janice de Belen, tumahimik lang siya. Ito pa kayang issue ng iba na ito ang pakisasawsawan niya. Sabi ni Tita Julie Paras, totoo yun. Ang maganda kay Janice, yung pinipili niya, yung mga ika nga natin, piliin mo ang mga gerang papasukin mo. Ganun yun. Ayan, diba? Ganyan katalino si Janice de Belen. Oo, totoo yan. At eto ang sinabi ni Juris Dr. Channel. Kahit gaano pa kaganda o kagwapo, pero kung pangit ang pag-uugali, eventually magiging pangit na rin siya sa ating paningin. Wala talagang tatalo sa taong may busilak na puso at magandang pag-uugali. At kung sakaling maganda o gwapo na sila, abay bonus na lang yun. Oo nga, nakaka-apekto talaga. Totoo naman yan. Ate Myra! Ate! Hello! And Ate Ina, ito mo naman yung anak kong isa. Anong ginagawa mo? Fixing my Ano yan? Selfie ano? Yeah. Oh my gosh, mayroon pang itong anak ko may paano pa tripod. May remote ko. Dito lang kami sa Sheraton, guys. Ganda dito. Sheraton sa may Resorts World. Wow. Tsaka Marriott, ganda rin. Yan. See you later, beautiful people. Tawa na ako ng anak ko, loko to.